Pagkatapos no, nag-pray siya, hating gabi na, dumating si Judas, hinuli siya. So Wednesday morning, madaling araw, trial, di ba? Trial muna sa Sanhedrin, o sa ano, tawag doon, sa high priest. Ngayon, dinala doon sa politics. Umaga na yon. Wala namang opisina ng ano, ng alas 7. Siyempre, nung Wednesday nga naglibing ako doon San Francisco, Quezon Dumating yung ano namin, bago dinala namin yung patay kasi dinala sa simbahan Aba, alauna hindi pa bukas yung simbahan, sarado pa. Nalala ko rito yung QN ko na ako sa Kristan pa nung araw. Madyong muna, madyong. Ito ba? Sabi ko, Cho, nandyan na yung patay. Sabihin mo sa mga manang, misa muna, misa. O misa. Dumating uli yung isang patay. Cho, dalawa na yung patay. Misa muna, sabihin mo sa mga manang, lubina. Yung pangatlong patay, dumating. Ikapangalan ko. Pag naglubina yung mga pare, mga manang, Tori ni David, kawaan mo po ang kaluluwa ni Joselito. Pambira, nanginginig ako Walang niya. Parang ako yung patay doon Isipin mo yan. Kaya, yung pala yun, yung kaya sinasabi yung kampaniro ba, nakukuba. Kasi hatak na ganun nakukuba sila. Sintagal nung pare So, yun po yan. Kagabi, namatay yung aking classmate sa Bible School. Bali, 4 na yung classmate ko namatay. Si Aaron, na nagpasto doon sa Davao. Si Herman sa Tagaytay. Tapos, nung nakaraan, January lang yata yun Namatay yung aking kaklase. Diyan sa may Marilao, Bulacan. Pagkatapos naman sa Dinalapihan. Nag-usap-usap kami na magkaroon ng fellowship. Wala talagang nangyaring fellowship. Tinext ako kanina Bong, punta ka ba sa lamay ng kaklase natin? Actually, marami kami nung nagsimula kami nung first year, 42 kami na first year Second year, 12, 17. Third year kami, 7. Ang nag-graduate, 2. Ako ang nagpastor, yung isa hindi nagpastor. Ayun yung taga-inform sa akin. Yung iba naman, sumunod na lang sila, nag-graduate. Kasi mga yung nag-aral, hindi naman nagtino, may binabagsak. Nag-aral na nga Pag nag-aral, huwag niyo ibagsak. Sayang yung panahon. Ito, tinuturuan ko itong mga Bible student natin. Pag nag-aral kayo, seryosohin nyo. Minsan lang kayo mag-aral. Minsan lang. Pagkatapos noon, pitik-pitiks ka na. Aral nga Di ba? Para din manligaw. Pag yung mga binata, pag nanligaw kayo, seryosohin nyo. Hindi yung tanungin mo lang yung babae kung type ka. Babae yung sabi, type ako. Type din kita. Wala namang ganun So, yun ang problema. Okay? Tuesday Tuesday night, 6:30, Lord Supper natin. Camp natin ay Thursday. So, Thursday, dito tayo, Lord, camp natin. So, paalala lang po sa mga kapatiran, yung ating mga commitment, kung mag-sponsor kayo, so be it, okay? So, yun po yan. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung basa ng salita ng Diyos. Nandiyan na ba si Andrea? Wala? Okay. Sige, tatanungin ko lang sana Mark chapter 40:16. Mark 16 verse 15. Mark chapter 16 verse number 15. Okay, ready? Read. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray the Father na kayo po mangusap sa batay sa amin na huwag kaming alis sa dami ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, please be seated. Our subject this morning is all about the power of soul winners.
Ayan po yan, the power of soul winners. Ang sabi po ng banal na kasulatan, humayo kayo, go ye into all the world. Ang sabi po nito ang ating Panginoon, sabi niya, He said unto them, sinabihan yung mga disipulo, sinabihan yung mga Kristiyano, at itong mga Kristiyano na ito, sila po yung mga soul winners. Sabi ng Panginoon dito, go ye into all the world. Kayo po'y pumunta sa buong mundo. Ano ho? Hindi po sinabi ng Panginoon na ang mundo ay pupunta sa church, that the world will come to the church, but that the church will go to the world. Kasi kahit anong gawin natin, mga kapatid, imbita, pinapunta natin yung mga tao, nandiyan pa rin, di ba? Ang sabihin ng tao, mainit ngayon, pag lumabas ako, nahihilo ako. Totoo yan. Ako nga, lumabas lang ako ng saglit, nahihilo na ako eh. Sipin nyo. Nakakahilo kaya. Kaya marami ngayong away, sa bahay maraming away. Kasi nga sa init eh. Manipis yung pasensya. Sa kalsada, maraming away. Manipis din ang pasensya. Tingnan mo yan. Grabe, manipis ngayon. Manipis na ngayong ozone layer, nadagdagan pa natin. Okay? Kaya sa mga panahon na ito, mga kapatid, magbaon po tayo ng pasensya kasi nga po, delikado, mainit na. Okay? Kaya nga sabi nila, ito mga Pilipino, mga warsyak po ito, mga gusto-gusto nito, laging away. Kasi nga naman po, mainit ang panahon natin. Ikaw ba naman, kung nakatira ka doon sa Iceland, yelo, paano yan? Hindi manahimik ka na lang kasi hindi ka pwede magsalita ng hindi ka pwedeng lumabas. Sa lamig eh. Nasubukan ko yan. Hindi mo pwedeng hawakan yung mo, yung tainga mo kasi baka matanggal eh. So, diyan ka na lang manahimik sa lugar mo. Okay? So, yun po yan mga kapatid. The whole world, hindi sinabi ng Panginoon that the whole world to come to the church, pero ang utos ng Panginoon, He commanded the church to go to the world. At kalakip niyan mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 18, go ye into all the world and preach the gospel. But before that, sabi ng Panginoon, all power is given unto me in heaven and on earth. Merong kapangyarihan ibinigay sa Panginoong Kristo. Lahat po yan mga kapatid. Okay? Kaya ang mabuti po dito, the good news is God never asks you to do something without giving you the power to do it. The power to reach this world with the gospel, the word of God. So ito po yan mga kapatid, the power of soul winners. So I do hope and pray na tayo po, bawat sa atin, ay mag-akay ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. We need and we should be soul winners. Ito po yan. Una po dito makita natin mga kapatid, ano yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa mga soul winners? The power of God's love. Kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So kanina, kinanta po ng choir, to rescue a sinner like me. Diba? I don't understand how God so divine could lower Himself to a life such as mine, and to consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. So ang Panginoon galing sa langit, bumaba po siya to rescue a sinner like us. Diba? Mga bata pa lang tayo, mga tinuturuan natin mga bata dyan. Ano tinuturuan natin? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tinuturuan natin sila ng pag-ibig ng Diyos. Pag pinapakanta natin yung mga bata, tinuturuan ng mga Sunday school teachers natin dyan. Anong tinuturo dyan? The love of Jesus is sweet and marvelous. The love of Jesus is sweet and marvelous. Tinuturuan natin sila about the love of God. And the Word of God, itong Biblia mga kapatid, is all about the love of God. Ito yung love letter ng Diyos sa atin mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po ito nananatili doon sa langit. Ito ay binigay ng Diyos papunta sa atin. Love letter niya po yan. Okay? Kaya itong salita, itong pag-ibig na ito, kaya yung pag-ibig ng Diyos, dinaan niya sa utos. Kung kayo po'y mahal ng nanay nyo at ng tatay nyo, uutusan kayo. Sino dito ang laging nautusan? Taas ang kamay.
Nautusan kayo, di ba? Mapalad kayo, mahal kayo. Pag hindi na kayo inuutusan ng nanay nyo at ang tatay nyo, may problema kayo. Pag hindi kayo inutusan, may problema kayo. Magtatanong ka na, ba't kaya ako hindi inutusan ng nanay ko? Ba't kaya ako hindi inutusan ng tatay ko? May problema kayo. Isipin mo, yung Diyos Ama, inutosan sa iyong kanyang bugtong na anak, isa lang yung anak niya, pumunta ka sa lupa, iligtas mo yung tao. Sabi ng Panginoon, anong gagawin ko? Mamatay ka doon. Aba, okay ah. Isipin mo yan, mamatay siya sa lupa, yun ang utos ng tatay niya. Plano ng tatay niya yun, inutos sa kanyang anak eh. Hindi yung tatay magligtas sa mga tao sa atin. Yung anak niya ang ginamit niya. Yung anak niya ang inutusan niya. Okay? So yun po yan, mga kapatid. Ang tawag niyan, Great Commandment. So the Great Commission is an active and aggressive demonstration of the Great Commandment. Sabi sa John chapter 13, John 13, mga kapatid. Tingnan natin mga Bible natin, John 13. John 13, verse number 34 hanggang 35. Ang sabi po dyan, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. And by this, all men know that ye are my disciples, if you love one another. So magmahalan po tayo, mga kapatid. We should love one another. We should pray one another. Pag-pray natin yung mga kapatid natin, mahalin natin yan. Isama natin sila sa mga prayers po natin. Pagmahal mo yung mahal mo sa buhay. Pagmahal mo yung iyong kaibigan. Pagmahal mo yung iyong mga kasama. Pagmahal mo yung tawag doon, nanay mo, tatay mo. Mahalin mo sila sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pinakamalaking pagmamahal na bigay natin hindi po pera, hindi po kapangyarihan. Ang pinakamalaking ibigay po natin sa kanila ay yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Panahon ng kampanya ngayon, di ba? Makita niyo sa social media, the art of ayuda. Mga gano'n, di ba? The art of ayuda. Kita niyo, di ba? Bumaba, 8,000. Inabot doon kay 5,000. Inabot sa isa, pababa 3,000. Pagdating na lang, mega sardines. Okay yun kape na lang. Grabe talang ayuda na yun eh. Well, naobserbahan ko rin yan na parang totoo eh. Kasi nag-request yung isang barangay captain na ipagawa yung tulay sa halagang 1,000,000. Hindi pumayag eh. Ang pinirmahan, 10,000,000. Pambihira. Bumaba yung budget. Pagbaba, dumaan muna sa Kapitolyo, natapyasan ng kalahati. 5,000,000 na lang. Inabot doon sa baba pa, sa city government, 3,000,000 na lang. Dumaan kay kapitan, 3,000,000. Anong gagawin niya? Gawin natin kahoy na lang yan. Binigay sa kontraktor, 1,000,000. Kinunan pa rin ni kontraktor. Ayun, ang budget, 300,000. Pambihira, no? Ang galing naman ng magic na yon. Hindi ko sinasabing wag na kayo mag-tax, ha? Mag-tax pa rin tayo. Kaya minsan tama yung sinasabi ni Leo Martinez, eh. Leo Martinez? Kami ang binoto ninyo, alam nyo naman binoto nyo kami. Nagkapera kami. Ayos pala yun. Kaya wag natin bibuto pala para hindi magkapera. Biro lang yun, pero malaman. Okay? So dito makita po natin dyan, sa talatang verse number 13, sabi po 34, John 13:34, a new commandment I give unto you, that you love one another. Magmahalan tayo. At pinakamagandang pag-ibig na bigyan natin sa kanila ay yung kaligtasan po nila, mga kapatid. Bilang mga tao, Christians, people are watching us. Yung mga tao, tinitingnan po kayo, mga kapatid, and they are watching you more closely when they know that you are a Christian.
Kaya nga, minsan may kasabihan tayo, you are an epistle read by all men. People are not reading their Bibles. You are a Bible to them. Okay? Ikaw yung Biblia. That we are the only Bible people will study. People are not watching how big our Bible is. People are not watching how many Bible studies we have. People are not watching you how many church services you attend to. Kahit linggo-linggo ka, hindi ka nila yan. Walang pakialam sila kung linggo-linggo ka na simbahan, walang pakialam yan. Wala silang pakialam kahit anong basa mo sa Biblia. Wala silang pakialam dyan. Ang pinapakalaman nila, ikaw na nagbabasa, ikaw na nagsisimba, ikaw na kung saan ay anak ng Diyos. Pag nagsalita ka ng konti, nagkamali ka ng konti, ano sabihin? Kristiyano mong tao. Nakuha niyo ba yun? Oh. Parang dito, may delivery. Yes, by Terso. Naibdad ako sa delivery boy. Dali ako. Sir, nandito na po ako sa Pilgrim Bible Baptist Church. Wala pang bayad dito. Akala ko si Generous nagpano. Sabi ko, nag-order yata si Generous kasi sinabihan ko siya mag-order na ano. Talaga lang walang bayad dyan. Sabi ko kay Mrs. Hindi wala raw order. Sabi ko, sino ba nag-order ng mga ganyan? Sir, nandito na po ako sa Pilgrim Bible Baptist Church. May tao dyan. Opo, sir, hanapin ko. Maya-maya. Sir, wala pa akong bayad Puntahan nyo dito. Pambihira, inilipad-lipad. Yung mga hams dyan, wala nang mga hams Inang mamadali ka. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng 10 minutes. Lipad. Pambihira. Sinisi ko patuloy yung mga hams, walang kulay Hindi itong mga taon ito gumawa ng hams, walang kulay. Pero alam ko naman may hams talaga doon banda Madali ka, nakakalimutan mo. Pagdating dito, kayo Betters, dumating ko yun. Wala na ang pastor. Pwede tawagan mo Betters, wala akong load Saan ka ba? Doon pala sa kabila. Sabi ko, pambihira po. Yung init ba? Iinit ka pa? Buti nga, hindi ako ginatungan ni Barreterso O ginatungan ako, lalo na. Ngayon, balik mo sa may-ari naglagay na ganyan. Nagpadala dito. Hindi ko kilala yan. Ito na. Kinahaponan, sir, hindi ko na makontak yung padala. I-deliver ko na lang. O sige, pumunta ka doon. Puntahan kita doon sa pinuntahan mo kanina. Hindi, sir, doon na lang sa address mo. Hindi nga, doon sa pinuntahan mo kanina. Doon nga po. Ipunta siya doon. Kita mo yan? Yan minsan pagka miscommunication, di ba? Pero pagdating naman doon, nauna ako ng konti, dabangan ko siya. Dumating yung rider. Sabi ko, Brad, ikaw ba yung rider? Tumatawag sa akin. Opo, sir. Ito yung sinsya ka na mainit ulo kanina Okay lang, sir. Normal yan. Mainit talagang panahon Okay lang. Talaga naman, siyempre, humingi ako na dispensa kasi nga, kapastor kong tao di ba? Humingi. Brad, ako na humingi Sorry mainit talaga ulo ko. Ibig sabihin, pag tayo po medyo mainit ulo natin, marunong tayong magpakumbaba. Amen, mga kapatid? We need to admit our mistakes. So ito po yan, people are not reading their Bible, they are reading you. Kayo po ang binabasa. Okay. So ito po yung report ngayon, mga kapatid. Ang report nito ngayon, ito po yan. Sa buong mundo, ang impact po ng tinatawag na Kristyanismo sa buong mundo for the past 20 years. Kaya pinawisan ako, saglit lang. For the past 20 years, ito po yan. Nagkaroon po ng mga revival doon sa mga lugar na kung saan tinatawag na there is, it has been reported that the greatest revival ever to hit the Islamic world is happening today. So, ibig sabihin, sa mga Islamic world, Islamic countries, mga badid, for the past 20 years, ito po yung pag-aaral. Ano po pag-aaral? Marami pong pupunta, nagpapakonvert sa Christianity. So, anong mayroong dahilan? Bakit itong mga tao na ito ay pupunta sila sa mga simbahang Kristiyano? Ito po yan. Ayon sa survey, mga badid, from 30 different countries,
Ito po ang tanong nila. Why you are converted to Christianity? Why you want Christianity? Ang sagot po nila, sabi nila, Christians, love peace. Isipin mo, ang mga Kristiyano, gusto nila ng kapayapaan. Christians are peace-loving people. Isipin mo yan, Christians do not like wars. Ayaw natin ng gera eh. Gusto natin pag-ibig. So yun yung dahilan kung bakit sila mga kapatid ay lumipat sa Kristyanismo. Pero nakakalungkot naman mga balita, maraming Kristiyano din lilipat doon sa Muslim world kasi nga binabayaran, may pera. Yung iba naman mga lalaki napapakonvert sa Muslim kasi nga mga immoral. Gusto nilang makadalawa, makatatlo, makaapat na asawa. Sipin mo yan. So hindi po matino mga kapatid. Dito sa Brookside, mayroong pastor dito, pastor ng Baptist nagpa-convert sa Muslim. Bakit? 5 milyon. Babayaran ka 5 milyon. Sipin mo maging milyonaryo ka, magpa-convert ka, pagkatapos bibigyan ka pa ng 4 na asawa. Aba, sipin mo yun. Gustong-gusto nila yun. Yung isa na lang asawa, magulo na buhay mo eh. Tama ba ako? Isa pa lang asawa natin. Magulo na buhay natin. Bayo Terso, kapatid na Beulah, tahimik yan. Mukat-mukatan sa bahay, hindi naman tahimik yan eh. Kaya gagawin ni Brother Terso, sibat na lang. Siya motor eh. Ako, ganun din gagawin ko, sibat. Para walang gulo. Gusto mo, gulo kayo sa bahay? Hindi. Mag-rides ka na lang. Di ba? Tahimik. Sabi ng kaibigan ko, pampihira. Naaway ako ng misis ko Ano nangyari? Sipin mo, Brad. Di ko alam, nakarating na pala ako ng Laguna. Ang bahala ko lang, pupunta ng Ruas Boulevard. Sa kakadrive niya, takbo ng takbo siya, nakarating ng Laguna. Alam mo yung mag-drive ka na wala ka sa loob. Di ba? Minsan gano'n ang iniisip nyo. Wala ka sa loob. Drive lang. Ang layo na pala na napuntahan mo. Sipin mo yan. Tapos magsasabi ka, ba't ako napunta rito? Yun po yan. So ito mga kapatid, pangalawa, the power of soul winner is not only the power of God's love, pangalawa, the power as we depend upon the Spirit of God. Kapangyarihan, the power as we depend upon the power, the Spirit of God. Mga kapatid, we cannot depend ourselves. We cannot depend what is our learning here in our mind. We cannot depend our reasoning. We cannot depend how good talkers we are, how good speakers we are. We cannot depend that. How educated we are. No, we cannot. The power, as we depend upon the Spirit of God. Yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, sa New Testament, yung Espiritu ng Diyos, nandyan po yan. Hindi po yan palipat-lipat. Hindi po kagaya nung araw na yung Espiritu, during the Old Testament time, na yung Espiritu po ay lilipat po yan. Ibig sabihin, hindi po yan manatili. Tingnan nyo tingnan nyo. 1 Samuel 16, verse number 14. Pag-i-flash mo na, kapatid. 1 Samuel, babasahin ko lang The Spirit, anong verse yun? 14, 13. And Samuel took the horn of oil. Ito po yung nangyayari na kung saan si Samuel po ay pumunta po doon sa 12. Sige, 12. Wala pa rin. Tingnan nyo Tingnan natin. May hanapin lang sa inyo. Ito, verse number 4. Sabi po ng Diyos,
And Samuel did which the Lord spake. So ibig sabihin, pinadala ito si Samuel and came to Bethlehem, and the elders of the town, ano nangyari mga kapatid? The elders of the town trembled at his coming and said, "Comest thou peaceably?" Yung lingkod ng Diyos, nung dumating doon sa Bethlehem, sila po'y nanginginig, they trembled, nakalagay dyan, they trembled, nagugulat po sila, natatakot po sila. Nung araw yun, takot yung mga tao pag may dumating na lingkod ng Diyos. Ngayon, dinadaan-daanan na lang yung lingkod ng Diyos. Hindi natatakot. Nakuha niyo ba yung kapatid? Oh. Tingnan nyo ha, they tremble. Tapos niyan, ano sabi diyan? Pag pinatawag niya, tawag nito, pinatawag ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Una diyan, verse number 6. And it came to pass when they were come, and he looked on Eliab and said, "Surely the Lord's anointed is before him." But the Lord said unto Samuel, "Look not on his countenance, nor on the height of his stature." So wag nating titingnan yung kagandahan ng tao. Wag natin titingnan yung physical aspect ng tao. Wag natin titingnan kung siya ba'y matangkad. Wag titingnan yan, sabi ng Panginoon. Because I refuse him. Tingnan nyo ha. Hindi ibig sabihin ikaw ay matipuno, ikaw ay built-in ng katawan mo, ay pwede ka maglingkod sa Panginoon, pwede kang tawagin ng Panginoon. No! Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso po ng tao. Amen, mga kapatid? God look into the heart. Tayo po mga tao, we look to outward appearance of a person. Okay? Ano sabi diyan? I refuse him. For the Lord saith not as a man saith, for man looketh the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Verse number 8, mga kapatid. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel and said, "Neither hath the Lord chosen this." Diba? Hindi ito pinili ng Panginoon. Verse number 9, Jesse made Shammah to pass. "Neither hath the Lord chosen this." Hanggat sa umabot sa pangpito, ang sabi po dyan, again Jesse made the 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord hath not chosen this." Yung 7 mong anak, hindi yan pinili ng Diyos. Verse number 11, and sabi po ni Samuel, and Samuel said unto Jesse, "Are here all thy children?" And he said, "There is remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep." And Samuel said unto Jesse, "Send and fetch him, for we will not sit down till he come here." So yun po yan. And verse number 12, and he sent and brought him in. Now he was ready, and with a beautiful countenance, and good to look to. The Lord said, "Arise and anoint him, for this is he." Anong meron kay David na kung saan napusuan siya ng Diyos? Kasi alam po ng Diyos na itong si David na ito, hambang nandoon siya sa ilang na po, siya po'y nagtatrabaho doon sa kanyang workplace, mga kapatid, bilang nag-aalaga siya ng mga tupa, nandoon siya, dala-dala niya yung kanyang instrument, kinakantahan niya yung mga hayop na yan. Tayo ba, kumakanta ba tayo sa mga hayop? Yeah. Kinakantahan ba natin yung mga mga tawag doon? Mga ibon? Hindi. Pero si David, habang siya napapalipas ng araw, wala pa namang feeds nung araw eh. At saka hindi naman yung tatabasin mo yung mga damo, ibigay mo sa mga kambing mo, mga tupa mo. No. At hindi po naman itatali yung mga yun eh. Kaya lang naman tayo nagtatali kasi nga, kukunti lang yung atin. Pag ang aso mo isa lang, itatali mo. Pero pag ang aso mo 100, hindi mo itatali yan. Yung tali lang, mahirap na eh. Pag ang manok mo isa lang, 2, 3, 4, yun, itatali mo yan. Pero pag ang manok mo ay 50,000, itatali mo yun? Hindi. Pag ang manok mo, nandun ako dati sa manukan, 50,000 yung manok eh. Sipin mo yung manok, di ba? Pag umipot yan, nandun sa tubig. Sa Pampanga, ang tataba ng mga tilapia. Sarap-sarap din naman pag kinain natin. So, sipin mo yung ipot ng manok, pak! Doon. Eh sabi ko, grabe pala mga tilapia na ito. Tagkakalahating kilo, gaganong kalalaki, ang tataba. Gutom na tuloy ako. Tigil na natin to.
Isipin mo yun. Oh. Tapos, paano malaman na namamatay? Ang daming nag-aalaga eh. Pagka medyo may gumagana, yan, may patay. High blood yung manok. Ang gagawin ng taga-bantay doon, high blood yung manok, di ba? Buhay pa eh. Gumaganon-ganon pa yung manok na high blood. Isasabit na kagad yun. Pagkasabit, putulan ng liig. Para yung dugo, tutulo. Kasi pag bumili kayo sa palengke, magtataka kayo, bakit mapula-pula itong yung manok? Tawad sa inyo, di ba? Mapula-pula. Yun yung namatay na hindi kagad napugutan ng ulo. Kaya, wala namang alam yung mga tao nandito ngayon. Mapula-pula, siguro may chicken pox yun. Wala nilagnat siguro yun. Mga high blood yun. Yung mga namatay dyan, na high blood yun. Kaya, hina-high blood na yung manok, kinain din natin, ha-high blood rin din yung kumain. Kita niyo mga kapatid? Oh. So, ito na. Verse number 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Ibig sabihin, nung binigyan lang siya ng langis, in-anoint lang siya, dumating yung Espiritu ng Diyos. Dito sa atin, mga kapatid, kailan dumating ang banal na Espiritu sa buhay natin? Nung tinanggap natin siya sa puso natin. Amen, mga kapatid? That was the time nung tinanggap natin ng Panginoon, the Spirit of the Lord came upon us. Pero nung araw, hindi po ganoon. Ang nangyari din sa verse 14, ano nangyari sa verse 14? Basahin natin. Ready, read. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Ano nangyari? Umalis. Noong lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos aalis sa'yo. Pero ngayon, dahil tinanggap mo ang Panginoon, sa New Testament era, hindi na po alis ang banal na Espiritu. Amen, mga kapatid? What a wonderful story. What a wonderful news. Na ibig sabihin, kayo naglalakad, kahit nag-iisi ka, problemado ka, the Spirit of God was upon you. Nandyan lagi yan. Kaso lang ang problema natin, tumitingin tayo doon sa solusyon, tumitingin tayo sa kabila, tumitingin tayo sa paligid natin, tumitingin tayo sa likod natin para solusyon. Ang solusyon pala, nandyan lang. I-ano lang natin yung Holy Spirit. I-acknowledge natin that the Holy Spirit is upon us. Hindi na po alis yan, mga kapatid. Nandyan po yan. But the problem, we look downward, we look sideward, we look forward, we look backward, but never to look upward. That's our problem, mga kapatid. To ask for solution. So ito po yan. So ito hindi na po alis ang Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit in Acts chapter 7, tingnan po natin mga kapatid, Acts chapter 7, ano po sabi dyan? Acts chapter 7, Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ibig sabihin mga kapatid, lahat po tayo dito ay mayroong kapangyarihan ibinigay ng Diyos. Sasabihin nyo, Pastor, wala akong kapangyarihan. No. Sa katawan nyo nga lang, may kapangyarihan kayo eh. Just raise your hand and you have the power. Oh, anong power yun? Kayo may sabi, kilikili power. Yung mga nangangampanya ngayon, makapangyarihan sila. Anong ginagamit nila? Pera. Di ba? Oh. That's power. Ang tao kasi, ang Pilipino, lagi kong sinasabi, ang Pilipino, hindi pa tayo ganun ka-mature. 2016, nung nasa Korea po ako, that was 11 years ago, ang election doon, yung mga bus nila, pupunta yun doon sa mga bahay-bahay. At magsasabi, yung mga boboto, labas na po. Simple lang ang botohan doon. Screen lang, touch screen. President, ito yung i-confirm mo. Ipiliin mo lang, confirmation niya, no? Vice President,
Ito, mga senador mo, ganon. Sa atin, sulat-sulat pa rin, di ba? Sulat-sulat. Tapos ipapadaan natin siya ganon. Alam mo yung ano? Makalumang style, di ba? Tapos ipiprint doon. Yung binoto mo ay si ABC. Ang lumabas, XYZ. Na magic eh. Di ba? Computer yan eh. Nagkakamali yan eh. Computer yan. Ba't ko nasabi yan? Sipin mo, nung mayroon pang national examination nung araw, di ba yung ano? NCAA? Oh. Di ba? Nung high school, tama ba ako? NCAA? Yung top students ng Region 10, pinagsama-sama kami. Nasa 200 kami, kalahat, 280 I think. Doon kami sa ano. Kasi nga, top 10 halimbawa ng ganito eskwelahan, top 10 ng ganito, pinagsama-sama kami, nasa 280 kami. Ibig sabihin, ito yung mga top students. Walang pumasa sa amin kahit isa. Ako, negative 8. Negative 8. Sabi ko, walang hiya yan ah. Ako pa may utang. Sumagot na nga ako, may utang pa ako. Ay, galit na galit ako sa DepEd nung araw. Gusto ko pasabugin yun eh. Lahat kami galit. Tapos yung mabalitaan mo, yung kaklase namin na talagang super bobo, alam niyo yung ano, sorry for my words ha, yung walang, kahit nabasahin mo, hindi marunong talaga ng litra. Nag-high school, hindi marunong magbasa. Meron ba kayong estudyante na ganyan? Si Milian siguro meron, ano? Ibang hirap na hirap. Kinakailangan yung imburnal, hindi pa malaman kung imburnal, liter O pala yun eh. Yung hirap na hirap, meron ganon. Isipin mo, nag-98, karamihan ng mga low class naman siya. Huwag mo sabihin natin bobo. Hindi ako makalabas dito eh. Yung mababa, mababa. Isipin mo nakuha, 94, 92, 98. Ito na ngayon. Sabi ko, ano bang ginawa nyo? Carls, bilog lang naman yan, di ba? Binilogan lang nila. Pabira pala yun. Isipin mo yung question lahat, binilogan lang nila, di ba? Magtinanong, di ba? Meron ano doon, ABC, may mga ano doon. Ang ginawa nila, binilugan lahat nila yun. Sinirkilan lang nila. Sabi ko, ibig sabihin may circle yun. Wala ho. Yung lapis gamit namin, bibilugan namin yung isa. Yung gamit namin na isa, ballpen na walang ink. Oh, ballpen na walang ink. Isipin mo, ganun lang pala yun. Kung nagawa yan nung araw, baka yung eleksyon ngayon, ganun din. Di ba may mga magic ink ngayon? Ano kaya, di ba? Mga magic ink? Oh. Pero magtiwala na kayo mga kapatid. Oh. Kalimutan nyo ni sinabi ko. Magalit pa yung mga tao sa akin. Ito. So we defend mga kapatid ha. So ngayon, yung Holy Spirit na sa atin ha, and the Holy Spirit give us power, may kapangyarihan. Kaya nga po, ang nangyari po dito mga kapatid sa Acts chapter 8, tingnan nyo ha, Acts chapter 8. Verse number 15. Tiga, nawawala ko eh. Acts chapter 8, verse number, Acts chapter 8, verse number 15, ano po sabi dyan? Who when they come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost. And as yet he was falling upon none of them, only they were baptized in the name of Jesus. Then laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. And when Simon saw that the laying of the hands of the apostles, the Holy Ghost was given, he offered them money. Isipin niyo mga kapatid, yung mga apostol ni Apostol Pablo, nung nag-lay hands sila, nakita nila yung Holy Spirit bumaba doon sa mga taong tumanggap na. Nakita ito ni Simon, magandang negosyo ito. Dinaisip niya negosyo ang Holy Spirit, mga kapatid. Di ba may mga tao ang isip pagkasimbahan, negosyo yan. This church has never been a business. The only business we have here is winning souls.
Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo nandito, mga kapatid. Bakit? Pinapalakas natin ang sarili natin na tayo bilang mga tatay, mapagmahal tayo sa pamilya natin. Tayo bilang mga magnegosyo, mapagmahal tayo sa mga tao. Concern tayo sa ibang mga tao. Yun po yan. Ibig sabihin nito, para bang ikaw, bakit kinakailangan yung sasakyan mo, dadalhin mo sa pahanginan? Kasi nakita mo, medyo malambot na yung gulong mo. Hindi ka pwede pag-ibiyahe ng malayo. Papahanginan mo. Because you love your car. Bakit pag medyo bumaba na yung iyong gasolina, pupunta ka sa gasoline station? Why? Because you don't want your car to be empty. Mahal mo yung material things. The same with us. Mahal natin, mga kapatid, ang Panginoon. Kaya dahil mahal natin ang Panginoon, nakikita yan sa demonstration dito sa church, nandito tayo. Amen? Nandito pinapakita natin. Bakit po, mga kapatid? Pinapakargahan natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Pinapakain natin yan para tayo tumibay, tayo lumakas. Kasi ang hirap kaya magtrabaho na walang kain. Magtatanong kayo, bakit pastor yung mga nagli-labor, soft drinks and soft drinks? Siyempre, kailangan mo ng asukal para tunawin. Kung ikaw ay nandoon sa opisina, ay huwag kang mag-asukal. Wala kang, hindi ka naman pinapawisan Di ba po, mga kapatid? Pag nasa opisina ka, at mag-ano ka, So ito yun. Ano sabi dyan? Sabi po ni Simon, verse number 19, saying, give me also this power, that on whosoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Isipin mo, itong tao na ito, Simon, umaatin siya sa church, sumusunod sila kay Apostle Paul, at siya po'y namangha siya, nakapagmakinig ng mensahe, and yet, hindi pa pala ligtas. Kaya walang Holy Spirit sa buhay niya. Akala niya yung kaligtasan ay mabibili ng salapi, mga kapatid. But no, we cannot buy salvation and we cannot buy the Holy Spirit. Ito po yun, maling konsepsyon. Kaya yung kanta na, kaya nga, hindi natin kinakanta yung Come, Holy Spirit, I need you. Hindi natin kinakanta yun. Anong tingin mo sa Holy Spirit? Lumalaya sa'yo? Anong tingin mo sa Holy Spirit? Waiter? No. The Holy Spirit is already in us. Kaya meron tayong doktrina, katuruan, ayon sa Biblia, indwelling at saka infilling. Nandoon na siya, nakatira na siya, kaso nga lang, we need to feel it. Yan po yan. Because we are already sealed by the Holy Spirit. Natatakan tayo ng banal na Espiritu. Makita natin yan, Ephesians. So, tingnan nyo, Ephesians 1. Verse number 13. Ephesians 1:13. Ano sabi dyan? In whom ye also trusted after that ye heard what? The word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that after you believe, what? Ano nangyari, mabutid? Ye are what? Sealed with that Holy Spirit of promise. Tayo po ay natatakan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Natatakan ka. Kaya nga, pag may mga produkto dyan, kahit kayo magpapa-Shopee dyan, Shopee, pinopromote natin yung napapa-online kayo. Anong sinasabi? Ipicturean nyo muna pag nag-unbox kayo. Kinakailangan yung silyo, di ba? Hindi lang siguro ako, mapalad. Hindi naman ako niwala ng swerte, pero minalas ako pag nag-online ako alam mo yung yung tawag doon, sa sasakyan ba, yung leader. Aba, dating 6,000, nag 50% to 50 na lang. Ngayon, 70% off. Ang ganda ng picture Aba, bumili ako. Nagbayad ako ng 1,500. Alam mo meron, ukay-ukay na jacket. Si Mrs. pang nakakuha. Galit na galit sa akin Hindi ka marunong bumili Kaya mula noon, takot na ako bumili kasi ang dami na Yung yung karaoke ba yun? Sabi ko, mura. 1,500. Bili ako. Alam mo, dumating. Ganun lang pala kaliit
Ako yamot na yamot. Si Joshua tontuwa. Dad, salamat ha. Sipin mo yung bata tontuwa kasi liit di ba? Oh, dala-dala lang niya. Sipin mo yung buhay na yan. Kaya, iwan ko ba? Natatakan tayo mga batid ng banal na Espiritu. Kaya kapangyarihan yan. So the power of the Holy Spirit is already there. Ang atin lang, didepende tayo sa banal na Espiritu. Amen mga batid? Yan, didepende tayo. Because we cannot convince a sinner for their sin. Pag tayo po nasusulwining, no, we cannot convince them. Kahit sabihin natin na kayo makasalanan, baka mag-bounce back ba yan, sabihin ng tao, ikaw din makasalanan yan. Ibig sabihin nito, mga brother, the Holy Spirit is the one talking to the person. The Holy Spirit is the one who convinced that person. Kaya nga po nung si Pedro, siya po ay dumating po nung panahon ng Pentecost. Tingnan niyo po sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse number 41. Ito po ang nangyari, mga brother. Verse 39, sabi niyan, for the promise is unto you, unto your children, unto all that are afar off, even as many as the Lord our God call. Ang nagtawag po dito, hindi po tayo mabalay, kundi ang Diyos po ang tatawag sa mga taong yan. And with many other words, did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Iligtas sa sarili nyo. At yung mga naniniwala, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Walang mikropono, walang megapon, wala pong stage. Nangaral po si Pedro, gaano karami yung pinangaralan niya? Libo-libo, 3,000 nakapakinig ng araw na yon, 3,000 din yung nag-forward. Hindi po kakayahan ni Pedro yan, mga kapatid. Sa palagay nyo, walang mikropono. Ito, 500 square meter. Ito, kung makatayo kayo dyan, 500 katao. Ibig sabihin, ang lawak noon, times 6. Tama? Oh, times 5, times 6 na ganito. Ibig sabihin, hanggang doon pa, layo. Tatayo si Pedro at mangaral siya. Ang hirap mga pati sumigaw ng 1,000 katao. Paano narinig ng mga tao yon? Sa bagay, yung mga tao ng araw tahimik. Hindi kagaya ngayon, mga tao ngayon, laging may mga, tawag doon, may mga nakasaksak na sa ingay. So itong mga tao na ito, 3,000 katao, nagpabautismo dahil sila po tumanggap sa Panginoon. Okay? So, the Holy Spirit working through Apostle Peter. Another one. Last. The power of soul winners, kapangyarihan ng tayo po'y mag-soul winning, mabuded. So yung una is the power of the love of God or God's love. The power as we depend on the Spirit of God. Nakadepende tayo sa Espiritu ng Diyos. Ito, the power as we declare the Word of God. Pag tayo po ay mag-declare, ihayag natin ito. Kita niyo yung mga di ba? Tawag doon yung mga agent. Oh, yung mga agent. Ano sabihin noon? Halimbawa, bibinta ka ng sakyan. Naku sir, itong sakyan na to, grabe po ito. Pambira, tumatakbo ito ng 300 din Oh, at saka nakapakatipid nito. Matipid po itong sakyan na ito. Basta wag mo lang gamitin. Okay Ang lupit, di ba? Oh. Pagandahan yan. Pagka dadaan ka sa may baha, naku, hindi po namamatayan. Grabe po ang niyan, ang makina niyan, napakatibay niyan. Salesmanship, mga kapatid. Pag ang produkto mo ay pagkain, ganun din. Sasabihin mo, naku, ang sarap niyan. Pagka nakakain yan, 24 hours, hindi ka magugutom. Ang grabe pagkain yun. Salesmanship, di ba? Yun ang i-offer mo Itong milk tea namin, pag ininom mo, nako, grabe yan. 24 hours ka, hindi ka mauuhaw. Salesmanship. Oh, di ba? Isipin mo, nung araw, Electrolux lang. O, di ba, mga Florwax. Itong Florwax na ito, pagka pinahid mo yan, nako,
Hindi ka na magbubunot na isang taon, makintab pa rin sa sahig mo. Ayos siya na. Pati nung araw, mga pamada, di ba? Yan, gamitin mo yan. O kita mo, kakaka-head and shoulder natin. Mga tawag doon? Mga shampoo natin. Ano pinaglalagay natin sa buhok natin? Nag-shampoo ka na, nag-conditioner ka pa, o nagperla ka pa. Bahay kasi perla eh. Yung ginagamit ko pagkagabi, nagpe-perla ko eh. Yung kasi sabon ni Mrs. Mamili ka, perla o yung powder na pang washing machine. Perla na lang. Ay, ganun mo, perla na. O, di ba? Perla, gamit ko eh. Yung kasi ang kilalang sabon sa bahay, perla eh. No? Kaya, dinagdagan ng ibang sabuna. O, di ba? So, power as we declare the word of God. Ito mga kapatid, sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, verse number 16. Ano po sabi ni Pablo dyan? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Mga kapatid, the power as we declare the word of God. Wala ho tayong kapangyarihan. Ang may kapangyarihan po ay ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ito po yung sinare sa akin many years ago at doon nagbago ang buhay ko. Ganon din sa inyo mga kapatid. Dahil sa Bibliang ito, binasa ninyo, kayo po'y nasaktan, kayo po'y nalungkot, kayo po'y natuwa. Nandito po, pag may problema kayo, basahin nyo to, i-encourage kayo. Huwag na kayo ngayon kasi, iba na ngayon, pagka may problema ka, nag-google ka eh. Kaya Siri, di ba? Hey Siri, what makes me happy? Bibigyan ka niyan. Sasagot yan eh. Sabi nung isa, hey Siri, malungkot ako ngayon. Paano ba ako maging masaya? Sumagot. Bumili ka ng manok at magsabong ka. Okay. Sabi ko, lupit ang Siri na to. Sabi ko, ay, ang galing ngayon may AI na, di ba? Ita-type mo lang. Sasagot na yan, may mga na yan. Ang ganda ng technology ngayon. Sinubukan ko, sabi ko, itinerary. Going to northern part of Luzon. Bibigyan kanya ng itinerary. Dami. Isipin mo, hindi mo na kinakailangan magtanong sa kaibigan mo. Hindi mo na kinakailangan magpunta sa mga agency. Ita-type mo lang. Tapos sabihin mo, can I have the contact number? Bibigay sa'yo. Grabe na mga technology ngayon. Kapangyarihan mga kapatid ng technology. Ibig sabihin nito, nung araw, kinakailangan bumili ng ganito kakapal na diksyonaryo in order for you to read. Ngayon, hindi na. Sasabihin mo lang on your phone or the technology will tell you. Nabanggit ko sa inyo, no nakaraang linggo, may sabi ng teacher ng anak ko, may rasis po yung anak nyo. May rasis, may rasis ba? Sabi ni Mrs. May rasis yung anak mo. Pinicturean ko. I-search mo. Ang daming mga sinasabi si Google. Okay. Sabi ko, ano pa kayang kikitain ng doktor na yan? Tapos sabi ko, what is the best medicine for this kind of sickness? Binigay din. For a child, 11 years old. Bibigay din. Sabi ko, nangyari dyan. Baka pagdating ng araw, yung lawyer, hindi na kailangan. Nakanyo ba din? Kung sa ibang bansa, wala ng gasoline station, wala ng gasoline boy. At talagang burahin naman yan kasi nga, na ngayon battery operated na Sa ibang bansa, wala na yung toll-free na yan. Tayo, meron pa tayong yung tawag doon. Toll gate, di ba? Kaya basta wala nang ganun. So ito mga kapatid, the power of the Word of God. So ito po yung kapangyarihan. Kaya nga po, dito po, meron po akong mabasahin sa inyo.
Ito po ay kwento ni Jonathan Goforth nung siya po ay pumunta sa China. Sabi po ng matandang at veteranarong experiensyadong missionary. Sabi, pag ikaw nandito, huwag mo sila kagad turuan kay Kristo. Kasi walang Chino na tatanggap sa Panginoon. Ang gagawin mo, turuan mo muna sila na yung kanilang mga idols ay mali yan. Turuan mo muna sila ng mga kabuhayan. Pero hindi sinunod ni Jonathan Goforth yan. Sabi ni Jonathan Goforth, never, never, never. The gospel that saved me many years ago is the same gospel that will save the Chinese people. Kaya mga kapatid, itong salita ng Diyos ang nakapagligtas sa atin, yun din yung magliligtas sa kanila. Okay? Yun po yan. Kaya, nung siya po'y tumanda na, may batang missionary lumapit sa kanya, sabi, Dr. Goforth, ano ba sekreto mo that you have the power of soul winning? Bakit meron kang kapangyarihan to win souls? Ano sagot niya ni Dr. Goforth? Just give them the word of God. Ibigay mo lang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ano sabi ng Hebrews? Hebrews chapter 4, verse number 12. At dito po tayo magtatapos. Ano sabi diyan? Hebrews 4, for the word of God, basahin natin mabuti. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Sipin nyo, ganun kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Babaguhin ka niya. Pag may problema ka, lutasin ang problema mo. Kung tayo pumunta sa may problema tayong karamdaman, magsusulat po yung doktor, bigyan tayo ng prescription. Kung may problema po tayo, ito na yung prescription ng Diyos, ibinigay po sa atin. Medyo sometimes, masakit nga lang, pero mabadid. That's the way. God is talking to you. Okay? Masakit yan. Nakalagay dyan, no? Piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Masakit po, mga batid. Nasubukan nyo na ba? Na masugatan ka? Di ba? Masakit yun eh. Pero, mas masakit kung yung ikaw mismo ang susugat sarili mo. Ibang namnamin mo yung sugat. Di ba? Wow! Di ba? Masakit yun eh. Okay lang yung masugatan ka. Kung mahilig ka masugatan, kapag nasugatan ako, buti na lang, hindi ako diabetic, Ito, may sugat ako dito. Yan, sugat. Kanina naman, may sugat na naman ako dito. Tataka nga ako, ba't kayo nagkasalali sugat? Malalaman ko na lang pa naghugas. Ba't mahapdi? O, di ba? Ibig sabihin, may sugat ka. So, ito mga batid. Kaya yung salita ng Diyos, masakit minsan sa atin yan, pero maganda po yan. Para ba yung nanay mo na sermonan ka, yung tatay mo na pagalitan ka, take it. Hindi po yan para sa ikasisira ng buhay mo. Iyan ay para sa ikagaganda ng kinabukasan mo. The same with the word of God. Tumayo po tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Thank you for your words. Thank you for reminding us the power of the soul winners. Ang kapangyarihan natin, mga batid, as we win souls to Christ, is not doon sa ating talino. It's not because we are educated person. Hindi dahil tayo may pera. Hindi dahil may impluensya tayo. Hindi po tayo ang magkukumbinsi sa tao. It is because of the love of God. It is because of our dependence to the Holy Spirit. It is because of the power of the Word of God. Kaya yung tao po ay magbago. Kagaya nung paano tayo binago, babaguhin din sila. Hahanguin mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. If God has something for you and you're reminded, you forget the power that God has given you. You forget the energy, the drive, the encouragement. Nakalimutan natin.
Well, ito'y palaala po mga kapatid, na minsan tayong mga tao, nakakalimot tayo na minahal pala tayo ng Diyos at yung pagmamahal na yan ay dapat natin ibigay sa ibang tao. Minsan nakalimutan natin na mag-rely, magdepende sa Espiritu ng Diyos. So if God has something for you today and God is reminding you, you are free to come, kneel down and talk to the Lord and pray. Maaring nanghihina ka spiritually, nais mo ng kalakasan, maaring may problema ka sa pamilya, nais mo ng kalakasan, maaring may mga prayer requests ka, you can come. Talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for your words. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for the Lord Jesus Christ who loved us so much that He died on the cross of Calvary. Sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po kami, O Diyos. Mga kapatiran po namin lagi na magbiyahe, ingatan niyo po sila, hindi sa pamamagitan ng disgrasya. Mga kapatiran po namin na may karamdaman pagalingin. Mga kapatiran po namin na kung saan ay wala nga na buhay, bigyan na nga na buhay. Nang pag-aral, bigyan ng katalinuhan, O Diyos. At dalangin ko po ng bawat sa amin ay magiging tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo Jesus, sabi niyo sa baligtas. Amen. God bless us all. Tawagin